Dahil pinag-uusapan na rin lang naman natin ang napakadaming mga sakit karamdaman, most especially, ito yung kailangan nating maintindihan, lalo na kung ikaw ay na-stroke na. I strongly suggest, ilaban nyo na po talaga. Ang magiging problema lang talaga natin dyan, kung na-stroke ka na, still, yun at yun pa rin talaga ang kinakain. Ang number one mo talagang kailangan gawin, kung ano yung bagay na hindi mo ginagawa nung una, before ka pa ma-stroke, naku, kailangan talaga, hindi na talaga mabakas kung pangalang Kelvin na ganito, tamad, nakahiga lagi, masarap ang pagkain, eh, laging galit, laging ano, kailangan talaga mabago na talaga yung pag-uugali mo na yun. Sapagkat sa pagkain pa lang, kailangan mo talagang magkaroon ng disiplina. Ang problema kasi talaga, may mga ilang stroke patient na halos parang mabulok na lang talaga sa pagkakaupo. Halos dalhin na sa kanya lahat ng pamilya niya, doon na siya tumai sa pagkakaupo niya, doon na siya umihi na talagang, alam mo yun, na dati kasi siyang ah, nagpo-provide para sa pamilya pero hindi inaasahan na dumating yung matinding problema na yung mismong padre de pamilya ay nagkaroon ng sakit na hindi siya sanay na gano'n. Kaya parang dinibdib niya talaga yung pagkakasakit niya na parang hiyang-hiya talaga siya. Kaya may mga ilan tayong individual na iisang atake talaga, hindi na tumagal, eh, nawalan. Pero nakakatuwa, meron po akong mga kilala na stroke patient, pero imagine mo yun, 2 dekada buhay pa din, stroke patient. Ang gulat ko talaga. Sabi ko, dito po sa isip-isip ko lang, the back of your mind, sabi ko, grabe ang galing naman po ni Lord. Pero alam mo siya, talagang bit-bit-bit-bit niya talaga yung kanyang kamay, laban talaga siya. Isipin mo yun, pinipilit niya talaga yung mga kabaka na ano, tapos pasikat siya sa araw. Take note hindi pa carnivore yun hindi pa nag-eliminate yun nagulat talaga ako. Pero alam mo yun, yung support system ng pamilya na meron siya, makikita mo naman talaga na mahal siya, inaasikaso siya, ay hangga't maaari, healthy naman yung kinakain, parang nagle-less carbs na rin siya dahil nga nauso na nga yung mga keto-keto na yan, carnivore, yung low carbs. So, doon ko talaga nakita na napakahalaga pa rin talaga ng support system na meron talagang mga tao na mag-i-encourage sa'yo na lumaban. Hindi kagaya na may napapanood ako sa social media, halos mabasag na yung tabo sa pagtuktok doon sa ulo ng tatay, sa ulo ng nanay. Naalala mo, nung ako'y bata pa, grabe ka. Ngayon, ganyan ka na. Ang karma yan sa'yo. Alam mo, tatanda din po tayo kapag nanatili pa rin tayo sa mga pangungot natin sa ating nakaraan, magpasalamat pa rin po tayo sa ating mga magulang na nandito po tayo sa mundong ito kundi dahil po sa kanila, wala po tayo dito sa mundong ito. Kaya ako na po yung nagsasabi dun sa mga stroke patient, lumaban lang po kayo. At kung napanood po ninyo ito ng mga kapamilya, na may mga pamilya kayo na may mga stroke patient, tayo po ay nagko-coach ng ating mga kababayan sa napakalit lang pong halaga ay ako na po mismo ang magsasabi po sa inyo. Ang coaching po natin ay hindi kagaya ng mga pangkaraniwan na nakikita niyo po dyan sa social media na talagang ang pagiging expert ay sagad-sagad na. Pero iba po. Ang approach po natin is more on life coach. Tuturo ko po sa inyo paano po maging ah, ma-address natin ang mga issue po ninyo sa emotion po ninyo, sa pagkain ninyo.
paano tayo mag-e-eliminate, yung, family po ninyo. We will dig deeper kung ano yung mga bagay na dapat po ninyong ayusin upang ma-address talaga yung pinaka-root cause of our problem. At naniniwala po ako that there's a unseen God na kikilos at kikilos handang, maghimala sa ating buhay kung magtitiwala lang po tayo sa ating God bless everyone.